Bago tayo magsimula, kabsat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. At pindutin ang notification bell at iselect ang all para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH, kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral, misteryo, at minsan, takot. Bago pa man magkaroon ng mapa ang Pilipinas, bago pa man maitayo ang mga lungsod at kalsada, ang kabundukan ng Bukidnon ay isa ng banal na lupain. Ang Mount Kitanglad, hindi lang ito basta bundok. Ayon sa matatandang kwento ng mga talaandig at higaunon, ito raw ang haligi ng langit. Sinasabi nila na noong unang panahon, ang langit at lupa ay mas malapit sa isa't isa. At ang Mount Kitanglad, ang isa sa mga bundok na nagsisilbing tulay ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng mga espiritu. Ang mga unang tagapangalaga. May paniniwala ang mga katutubo na ang bundok ay hindi pag-aari ng tao. Ito ay pinamumunuan ng mga taga-bantay. Hindi sila nakikita, pero nararamdaman. May mga kwento ng mga mangangaso na nawawala, mga magsasakang hindi na nakabalik, at mga taong bigla na lang nagbago ang pag-iisip matapos umakyat sa bundok. Sabi ng mga matatanda, hindi ka mawawala kung hindi ka pinawawala. Ibig sabihin, kung nawala ka sa bundok, hindi iyon aksidente. Pinili ka. Ang mga ritual ng paggalang. Noong unang panahon, bago umakyat sa bundok, ang mga katutubo ay nagsasagawa ng ritual. May alay, may dasal, may paalam. Hindi ka pwedeng basta pumasok. Kailangan mong magpakilala. Kailangan mong humingi ng pahintulot. Dahil kung hindi, maaari kang ituring na dayuhan. At sa bundok na ito, ang mga dayuhan, hindi palaging tinatanggap ang mga nawawalang anino. Sa paglipas ng panahon, dumating ang mga dayuhan, mga explorer, mga sundalo, mga mananakop. Marami sa kanila ang nagtangkang akyatin ang Huwat Kitanglad at marami rin ang hindi na nakabalik. May mga ulat noon pa na habang umaakyat sila, bigla na lang nagiging makapal ang hamog. Hindi mo makita ang kasama mo kahit katabi mo lang. May mga boses na naririnig, hindi maintindihan, pero parang may tumatawag sa pangalan mo. At kapag sinunod mo ang boses na yon, hindi ka na makakabalik. Ang kwento ng isang matandang dato. May isang alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kwento ito ng isang dato na nagtangkang hamunin ang bundok. Hindi siya naniwala sa mga babala. Umakyat siya ng walang ritual, walang paalam, walang paggalang. Sa una, maayos ang lahat. Pero habang tumatagal, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may sumusunod, parang may nagmamasid. Isang gabi habang nagpapahinga siya, may nakita siyang mga anyo sa gilid ng apoy. Mga nilalang na hindi tao, matangkad, mahahaba ang braso, at walang mukha. Tinanong niya, "Sino kayo?" At sumagot ang mga ito, "Kami ang nagbabantay." Kinabukasan, nakita siyang naglalakad pababa ng bundok. Pero hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya tumitingin sa tao. At makalipas ang ilang araw, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Ang dalawang mundo. Ayon sa paniniwala, ang Mount Kitanglad ay may dalawang anyo. Isang nakikita ng mata at isang hindi nakikita. Pero mas totoo, sa gabi, lalo na kapag makapal ang hamog, nagiging manipis ang hangganan ng dalawang mundo. At doon, ang mga nilalang na hindi dapat makita ay nakikita. Ang mga boses na hindi dapat marinig ay naririnig. At ang mga taong hindi dapat mawala ay nawawala. Babala ng mga matatanda. Hanggang ngayon, ang mga matatanda sa Bukidnon ay may paalala.
Kung aakyat ka sa Matwa Kitanglad, magpakumbaba ka. Huwag kang mag-ingay, huwag mong hamunin ang bundok, at huwag na huwag kang tatawag ng pansin. Dahil ayon sa kanila, kapag napansin ka, hindi ka na pababayaan. At dito na nagsimula. Sa kabila ng lahat ng kwentong ito, marami pa rin ang hindi naniniwala. Para sa iba, ito ay alamat lang, pamahiin, lumang kwento. At isa na rito, ang isang vlogger na ang pangalan ay Arthur. Isang araw dumating si Arthur, isang vlogger, na kilala sa pag-explore ng mga kakaibang lugar. Narinig niya ang tungkol sa Mat Kitanglad. At gaya ng dati, hindi siya naniwala agad. Para sa kanya, kwento lang. Pamahiin, content, kasama ang kanyang camera, tripod at flashlight. Umakyat siya sa bundok. Sa simula, maganda ang lahat. Malamig ang hangin, tahimik, parang payapa. May mga ibon na kumakanta at ang ulap ay parang sumasayaw sa mga puno. Habang naglalakad siya, kinakausap niya ang camera niya. Mga kabsat, nandito tayo ngayon sa Mat Kitanglad. Sabi nila haunted daw ito. Pero sa tingin ko, normal lang naman. Ngunit, may isang matandang lalaki ang nakasalubong niya. Tahimik. Nakatitig lang. Sabi ng matanda, igalang mo ang bundok o hindi ka nito igagalang. Ngumiti lang si Arthur at nagpatuloy. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niya na parang wala ng tunog, wala ng ibon, wala ng hangin. Tahimik, sobrang tahimik. Biglang, may narinig siyang yabag sa likod niya. Tumigil siya. Tumigil din ang yabag. Naglakad siya ulit. Sumunod ulit ang yabag. Paglingon niya, wala. Baka pagod lang, bulong niya. Pero sa camera niya, may na-record. Isang anino. Sumusunod sa kanya. Habang gumagabi, lumamig ang paligid. Pero hindi normal na lamig. Yung lamig na parang may nakatingin sa'yo. Nag-set up siya ng tent. At doon, nagsimula ang hindi niya inaasahan. May narinig siyang bulong. Mahina, hindi maintindihan. Pero paulit-ulit. Umalis ka. Biglang nag-flicker ang ilaw niya. At sa labas ng tent, may mga anino. Marami. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Pinanood niya sa camera. At doon niya nakita, hindi tao ang mga iyon. Mahahaba ang katawan, manipis. At ang mga mata, parang nagliliwanag sa dilim. Biglang may kumalabog sa tent. Bang! Sumigaw si Arthur at tumakbo palabas. Habang tumatakbo siya sa gubat, naririnig niya ang mga yabag sa likod niya. Hindi isa, hindi dalawa, marami. At hindi sila normal tumakbo. Parang lumulutang sa camera niya habang nakarek. May nahagip na itsura, isang nilalang na walang mukha, pero nakangiti. Sa isip niya, hindi ito multo. Iba ito? Nakarating siya sa sasakyan niya. Hingal na hingal. Agad niyang nilock ang pinto. At doon, tumahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim at tumingin sa rearview mirror. Sa likod ng sasakyan niya, may nakaupo. Isang matandang lalaki, yung nakita niya kanina. Pero ngayon, wala ng mata. At sinabi nito, "Sinabi ko sa'yo, higalang mo ang bundok." Biglang nawala ng signal ang camera. Kinabukasan, sinubukan niyang panoorin ang footage. At doon, may nakita siya. Habang tumatakbo siya, sa likod niya, hindi lang isa, kundi dos-dosenang nilalang ang sumusunod. At sa huling frame, malapit na malapit sa camera, isang mukha, hindi tao, hindi hayop. At dahan-dahan itong bumulong. Bumalik ka? At diyan nagtatapos ang kwento natin, Kabsat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share sa iyong mga kaibigan para mas marami pa ang makaranas ng ganitong klaseng kwento. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at iselect ang all
para hindi mo mamiss ang mga susunod pa nating kwento. Mga kwentong magdadala sa'yo sa iba't ibang lugar, sa realidad man o sa misteryo. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, kabsat. Kayo ang inspirasyon kung bakit patuloy tayong nagkukwento. At sana sa bawat video, kahit papaano ay nadadala namin kayo sa isang kakaibang mundo. Isang mundong may hiwaga, may aral, at minsan may takot. Hanggang sa susunod nating kwento. Dito lang sa Lakbay Kwento Vlog, kung saan ang bawat dilim may lihim na tinatago.